entertainment na. Mula Lunes hanggang Biyernes, Sabado at Linggo, MFM Entertainment ay makakasama ninyo. may kulitan, may tawanan, may iyakan, may chismisan, may takutan, may harutan. Song request ay pwede dyan. Kung ang hanap mo ay radyo na hindi ka iiwan, kung ang hanap mo ay radyo na palaging nariyan, MFM Entertainment na, MFM Entertainment na, Kung ang hanap mo ay radyo, MFM Entertainment na. Kung ang hanap MFM Entertainment. Are you ready? Yeah. Your favorite DJ is back on air. Bring you the music you love, the stories that matter, and the energy that keeps your day moving forward. From the airways to your heart, here's the voice you've come to know and trust. Your one and only DJ Max Green. Your favorite MFM Entertainment DJ, keeping you entertained, keeping you informed. Nadi ka na mahalan, and keeping the good vibes alive. So sit back, relax, and enjoy the ride. Ayun, isang magandang gabi sa inyong lahat. Again, this is your one and only DJ Max Payne na muling nagbabalik sa arena na may kasabihan, kung di man siya ang para sa akin, please naman Lord, ipilit natin. And you're now listening to your one and only favorite MFM Entertainment. Sit back, relax, and enjoy. Nadi ka na mahalan, and keeping the good vibes. MFM Entertainment, yo, ang paborito mong tambayan. Nakatunes na ba kayo? Vibe check natin ang puso mo. Walang stress, puro good vibes lang. Kay DJ, ikaw ang bida rito. DJ on the mic, hit that play. Magpapasaya sa iyo everyday, kahit saan, kahit kailanman. Kay DJ ng MFM, walang iwanan. DJ MFM Entertainment, standard mo sa kasiyahan. Let's go! MFM Entertainment, yo, ang paborito mong tambayan. Nakatunes na ba kayo? Vibe check natin ang puso mo. Walang stress, puro good vibes lang. Kay DJ, ikaw ang bida rito. Ayun mga magandang gabi sa lahat. This is your DJ A. Nagsasabi, you didn't know how sweet love could be unless you tasted me. And I thank you. Ayun. Good evening, DJ A. Yeah, good evening. Naiya ako sa mga kasama ko dito. Panindigan mo, ikaw nag-aya. Napalabas ni ng bahay ng wala oras. So ayun na nga. Ano ba pag-uusapan? Siyempre, nakikita naman natin sa banner sa baba. MFM Entertainment, Usapang Pag-ibig with DJ Max Payne and DJ A. Handa ka na ba, DJ A? Hindi. Alam mo, gawa-gawa ka ng topic. Tapos yung topic, hindi ako makaka-relate. Okay lang yan, tuloy ang live. Hindi, mga insights lang naman natin about sa love yung isi-share natin. Diba? Ano, ayusin mo yan. Hindi. With or without experience, hindi ka man makarelate or something. Go pa rin, di ba? Di ba malakas yung BGM, guys?
Di ko rinig yung BGM. Hindi. Dinig ko, pero okay naman siya. So, ayun na nga. So, ayun na nga. Muli, isang magandang gabi, everyone! Welcome sa live ng MFM. Kung nandito ka ngayon, baka masaya ka. Sana all. Baka masaya ka sa pag-ibig o baka naman nasasaktan. Baka naghihintay o baka gusto mo lang makinig. Ano man ang dahilan mo, salamat sa pagdaan. Ngayong gabi, wala tayong i-judge. Walang tama o maling nararamdaman. Gusto lang nating pag-usapan ng isang bagay na halos lahat ng tao ay nararanasan o pinapangarap ang pag-ibig. Habang pumapasok pa ang iba, mag-comment nga kayo mga listeners kung kayo ba ay single, in a relationship, talking stage, situationship, o nasa healing era. Dahil habang nagko-comment kayo, ay may mga sasagutan tayong questions na may 5 phase. 5 phase ay 5 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 7 phase. 7 phase. Yan ang love in general question, heartbreak question, green flag questions, green flag, red flag questions, and relationship questions, deep questions, and closing questions. So, ayun, BJA. Ready ka na ba sagutan yung ano? Ready ka na bang sagutan yung mga nakahandang questions natin here? Ready na lang. Ay, parang walang choice. Wala siya. Dapat Oo. Wala ano? talaga. Wala talagang choice. Andito na to eh. Ay, Papanindigan wow. na yan. Sana all pinanindigan. So, ayun. Dumako na tayo sa ating unang questions. Ayun na nga, Papi A. Ay, ano ba? Nasanay ako sa Papi. Ayun na nga, DJ A. Para sa'yo, ano nga bang ibig sabihin ng pag-ibig o love? Gawa-gawa lang yan ng alien. Gawa-gawa ng mga ilunu, bulol. Illuminati. Illuminati. Oh, ayun, tama. RS question. Sabi ni Joshua Angel Cleo Fascolanta, RS question, di relate si Maxwin. Wala siya nun eh. Hindi mo sure. Charis. Kung binigyan mo sana ako, di meron na ako niyan, Chay. Pinupush So- ka kay ayaw mo eh. Ayaw nilalay sila eh. So, Hindi. yun. Pala talaga Oo. hindi. Ano to? Online chikahan? Online, backstaban? Oo. Sabay binackstab, ganun. Hindi. So, ayun. So, para sa akin, ang pag-ibig o love is parang part na siya ng tao. Kasi it means pag-ibig or love is hindi lang naman siya for in a romantic relationship. Kasi yung love is parang mafe-feel mo din siya sa sarili mo, of course kay God, and sa family natin. Diba? Nana. Diba, DJA? Hindi ako makarelate eh. Hindi dapat nakaka-relate ka. Panindigan mo to. Panindigan mo yung topic na linagay ko. Hindi mo kasi pinalo up yung talagang Ay, Bobby. Alam, nag-agree ka pa dun sa call, ha? Agree. O sige, Saturday.
Alam mo ba, yung narinig ko lang is live tayo sa Saturday. Yun lang yung narinig ko. Kaya sabi ko, go. Hindi ko narinig kung ano yung itatawag. Sabi ko pa kako, ganito, oh. Usapan natin, like, experiences sa school, first day of school, mga memorable nangyayari sa school. Kasi total, napapanahon naman, back to school na. Tapos pag ang gaga, di pala nakikinig. Alam mo, Sorry. ang haba ng kita niyo ko. Hindi naman ibig sabihin na usapang love is dapat kailangan may experience ka, di ba? Parang insight mo lang siya kasi alam ko naman naramdaman mo din to, hindi lang in a romantic relationship. Hindi Hindi ko alam. lang, Kasi di ba may mga tao na confused. friends, ganon. Ganun. Hindi. Hello? Di mo rin Choppy sabi. ka? Ikaw yung choppy. Ay, ako ba? Sorry. Bago tayo mag-away, dumako na tayo sa next question. So, ayun. Ayaw mag-flush. Bago mag-flash, mag-comment muna kayo para hindi kami mag-away dito. Mag-comment muna kayo, Loyal listeners din sila. Ayaw talaga niya mag-flush. Aba, ang attitude daw. Wala daw kasing forever, Charis. Ayun na nga. Ayaw talaga niya. Ayun, nag-flash na ba? Ayun na nga. Screen ko sa laptop, pero hindi siya nag-flash dito sa phone. May naka-flash na ba? Oo, may naka-flash na. Okay, may naka-flash na. Nasaan ka na? Ba't ka na nagsasalita? O, diba? Hindi na siya nagsasalita, guys. Iniwan ako ng main host. Ano gagawin ko dito? Wala naman ako sa S5. Iwan ko na ba siya dito mag-isa? Press 1, iwan ko to. Ay po. O diba? Sige, wala mag-i-end ng live na to. Nasabi ko talaga sa inyo. Diba? Uy, Diyos ko, iniwan talaga ako. Uy, ano na? Ayun, sorry, nawala ang sketch. Wala nang iiwan ka. Hindi, nawala ako. Sorry na. So, Hindi ayun, ako Hello, dinig na ba? Press 1. Oo, dinig na. Ayun, naniniwala ka ba sa forever? Hindi. Bakit naman hindi? Papi A. Ay, DJ A. Nasanay ako sa Papi. Kasi walang forever. Bakit nga? Bakit akala mo walang forever? Bakit nga ba? Kasi ito, totoong usapan lang. Bakit? Kapag namatay ba tayo, siyempre, di ba, as naniniwala naman tayo na may afterlife. Tanong kita, bakit? Kapag namatay tayo, kayo pa rin ba ng jowa mo or ng asawa mo pag doon sa afterlife? Hindi naman Diba naman ang bitter ko.
Hindi kasi Hindi, hindi. iba-ibang Hindi, usapang ano lang, usapang, hindi, ano lang tayo dito ha, realistic lang tayo, be. Kaya nga di ako naniniwala okay. sa preference. Kasi, be, kapag namatay tayo, hindi kayo magjowa sa taas, hindi kayo mag-asawa sa taas, lahat tayo magkakapatid na sa taas, be. Sinasabi ko sa iyo. Ba't parang kasalanan ko? Oo, kasalanan mo talaga. Hindi, for me, yes. Not in a romantic relationship, not in family, but I believe in forever sa Diyos. Yes. Yun yung yun yung ibig kong sabihin. Kasi, parang, parang toxic trait na parang si God nandito siya for us, but parang tinataboy natin siya, like, hindi natin siya pinapansin or naaalala lang natin siya pag hirap na hirap na tayo sa buhay. So, para for me, it's forever kasi kahit kailan hindi niya tayo pinuwan. Kaya that's why, as a Christian, as a believer of God, I believe in forever in Him. Di ba? Wow, we. Hotdog. So, next question is, Papi, DJA, sa love, ano yung biggest lesson na natutunan mo? Wala. Wala ako experience. Ano matutunan? Wala ako experience. As in, NGSB, NBSB? Oh, wala. Kasi wala. Hindi ka ba nagka-crush? Hindi ka ba Hindi, na-attract? hindi nakaka-crush ako pero wala akong natutunan sa mga crush na yun. Aray ko. Oh, Wala, seryoso, wala. ba't marami na tayo? Ba't dalawa na ako? Hello? Ay, ano yun sa'yo? Pwede pull gamit ka. Sino kaya yun, Charis? So, ako naman is, yung biggest lesson na natutunan ko sa love is, wag ibigay lahat-lahat. Kasi tayo, or yung ibang tao is, pag in love sila or nasa love or nafe-feel nila yung love is parang willing nila i-sacrifice all, parang parang willing sila i-let go lahat para lang mapakita sa taong mahal nila yung pagmamahal nila, like to the point na nakakalimutan na nila yung mga sarili nila. Kaya ayun, parang parang hindi na siya okay. Like, okay lang naman magmahal, pero magtira ka naman ng love or ng attention or ng konting pagtingin sa sarili mo. Like, aware ka ba sa sarili mo kung ano yung nangyayari sa sarili mo? Ganun. Ayun lang naman. Oh my gosh. So, ayun. Next question is, for you, DJA, kailan mo ba masasabi na mahal mo na yung isang tao? DJA. Hindi ko alam. Hindi ko kilala. Kaya di ko masasabi. Wala ka bang insights o parang opinion kung paano mo masasabi na yung tao is mahal na yung isang tao? Parang ganun, like observation mo na lang. Ano ba? Teka, pag-isipan ko. Kasi wala. Hello? Press 1, 2, press 3. So, yun na nga guys, mga ka-MFM. For me is masasabi ko
na mahal ko na yung isang tao. For example na lang, masasabi ko na mahal ko na yung isang tao pag nakaka-feel na ako ng selos and parang nakaka-feel na aray ko na parang happy ka na nakakausap ko siya everyday, like happy ka na kasi happy ka na kasi happy ka kasi nandyan siya for you, like you only want his attention, like gusto mo yung attention niya is parang parang nasa iyo lang. And nagsiselos ka kasi in denial ka na mahal mo na siya. Ganon. Anong gagawin ko? So, ayun. DJA, again and again. Anong kaya mong gawin para sa love or sa crush mo na lang? Ganon. Kahit anong basta legal. Ano? Kahit ano, basta legal. Ako Kasi di ba, may mga tao na dahil sa pag-ibig nakakagawa sila ng krimen, yung nakakasakit sila. Kaya yung sabi ko, kahit ano, basta legal. Kung hindi ako mapukulong. True. Ako naman is nagawa ko na kasi siya before, like, binigay ko lahat sa taong mahal ko. Like, to the point na parang nakalimutan ko na yung sarili ko. To the point na, na hindi ko na napapansin yung sarili ko na awang-awa, na nakakaawa na pala ako tingnan sa ginagawa ko. Parang yun. Naranasan ko na kasi maghabol. Lalo na nung sa relationship ko na legal kami both side, and parang nagkaroon kami ng family meeting together with my family and his family. Parang hinabol ko siya kasi yung nasa isip ko is parang wala na akong mahanap na tulad niya. Like, hindi ko napansin yung sarili ko na nakakaawa na pala ako na anong tawag dito, na napapabayaan ka ng sarili ko. Like, nagbumukha akong aso kakahabol kahit hindi naman niya deserve. Ganun. Tawang-tawa ako sa sarili ko. Tawang-tawa ako sa live na to. Charot. Wow. So, dumako tayo sa heartbreak questions. Pabasa naman ang first question natin. Ilang buwan at taon ka bago makamove on? Ikaw, siguro sa mga kaibigan mo, Papi A, may na-broken na, parang may naka-experience na ng heartbreak. Sa tingin mo or sa observation mo as their friend, mga ilang months or ilang taon sila naka-move on sa mga exes nila? Di ko napapansin kung ilan kasi hindi ko na mamalayan. Kakabik tapos may bago na agad sila, ganun. Ay, ganun. Hindi naman ako mahilig makialam kung kailan sila magkaka-move on. Okay. Andun na ako kapag need nila na kaibigan, pero pagkatapos wala, hindi na ako makialam. Ako sumusunod ako sa 3 months rule. And sa 3 months rule na yon is 3 months akong hindi makikipag-talking stage, hindi mag-i-entertain ng iba, and parang wala lang, healing stage lang yung 3 months. And pag 4 months na pataas, parang doon na ako nagsisimula ulit mag-open and makipag-talk or makig-fling na sinasabi nila. Pero not totally na fling.
and not totally na, parang kalibangan ko lang. Parang lang, para makalimot. Panakibos. Naghanap ng panakibos. Hindi, pero sa mga nakakatok ko naman, habang nasa healing stage, sinasabi ko naman sa kanila na, andito ako sa stage na to, so wala kang aasahan sa akin. And parang ayoko muna pumasok sa mga ganyan. Hanggang lang, text, chat, parang ganun lang. So, ayun. Next is, hello, baka mawala na naman affect. Ayun. So, observation mo ulit sa mga friends or sa mga kakilala mo, Papi. Para sa'yo, totoo bang hindi talaga nakaka-move on yung tao o nasanay lang sila na wala yung tao kaya nasabi nilang naka-move on na sila? Sa tingin ko nakamove on naman talaga sila. Kasi, ikaw ba naman bilis mo makahanap ng bago? Hindi ba na naman? Pero meron kayang iba na parang ginagamit lang nila yung bago nila para totally makamove on. Ganun. Wala. naman. Kasi mostly sa mga kaibigan ko talaga, habulin. Habulin mga jowa ko tuloy. Habulin mga kaibigan ko. Ako naman is, hindi ko siya masabi na naka-move on. I mean, siguro oo, naka-move on na ako. Pero may part na hindi pa. Dahil nasanay lang ako na wala siya. Nawala na kami. Parang gano'n, nawala na siya sa tabi ko. Pero ngayon naman, so far, masasabi kong naka-move on na ako. Kasi 3 years na yun eh. Siguro sa ex ko, naka-move on na ako. Pero sa family nila, siguro dun ko masasabing hindi ako naka-move on. Kasi grabe mag-welcome yung family ng mga exes. Alam ko din naman na sa mga nakikinig dyan, nakaranas na din naman kayo na maligal, tapos parang boto sa inyo yung mga family ng mga ex nyo. Like parang kahit ilang years na kayong hiwalay, parang naiisip ko pa rin ng family niya or hindi ka nakakalimutan i-invite sa mga family gatherings or family occasions na nagaganap sa kanila. Siguro, for me, naka-move on na ako sa ex ko, pero sa family ng ex ko is hindi pa. Kasi grabe yung love na pinakita nila for me and yung attachment na din na ang hirap i-attach. So, ayun. Next question is, ayaw siya matindad. Press 1, magpapindot ka. Pag hindi ko ayun. Ayaw talaga. Mawawala na naman ako. Kasi ayaw niya magpapindot. So, ayun. Meron na ba? Meron na. Ayun. Kunwari friend mo ako, GA. And anong tawag dito? And tatanungin kita, dapat bang balikan yung ex ko? Anong may advice mo sa akin? Depende yan sa sitwasyon. Kunwari yung situation. Yung situation is like... Teka, pakinggan mo ako. Huwag ka muna magsalita. Kung naghiwalay kayo na walang, yung alam mo yung parang in good term, yung parang hindi lang tuma yung panahon hindi para sa inyo. Pero mahal niyo yung isa't isa. Tapos, kunwari, nag-meet kayo after ng ilang years, ayun, pwede pa. Pero kapag may involved na sinasaktan ka, nag-cheat na siya, yun yung hindi na dapat balikan. Okay. It always depends sa situation. For me and is... ba kayo on what terms ka naghiwalay?
It always depends. Mm, okay. True. Ako for me is, hindi. Ewan ko, pero para sa akin hindi. Lalo na kasi sa akin, wala pa kasi akong binabalikan na ex. Kaya hindi ko alam kung ano yung feeling makipagbalikan sa ex. Ganon. Wala kayong magagawa. Charis. Parang ayun nga. Tsaka, tsaka ano naman, kapag mahal mo pa yung isa't isa, okay pa kayo magkalikan. Pero kapag isa na lang yung yung isa na yung may feelings sa inyo, ay hindi lang pwedeng balikan mo tapos ikaw wala ka na lang feelings dun. Hmm. It always dapat mutual. Oo. Pero ano, may friend ako na nakipagbalikan siya sa ex niya. Although, intindi ko naman yung situation nila nung naghiwalay sila. So, parang support pa rin ako kasi parang naging part na din ng friends family namin yung ex niya. Like, I know na yung ex niya is a good person. And I know yung ex niya is God-fearing. So, ayun. Nayaan namin siya maging masaya. And now, they live happily ever after. May dalawang anak na sila. Yun lang. So, dapat bang maging kaibigan pa rin natin yung mga ex natin? Sa tingin mo, DJA, dapat ba? Hindi. Bakit? Pwede. Kasi, ang awkward naman. It's always Hello. magiging awkward talaga. Kunyari tayo isipin mo ha. Friends, Oh. friends kayo. Pero, ay hindi, wait lang. Basta, hindi ko siya explain, pero basta ang awkward lang. Ang awkward na maging friend mo yung ex mo. For me naman is ano, depende din Kaya sa nga, ano. Tsaka, tignan mo yung mga situation ng iba. Di ba nga, kaya nga yung iba, hindi, yung mga magkakaibigan, hindi na lang nila sinusugal yung pagiging magkaibigan nila para lang sa relationship. Kasi, what if naghiwalay? Hindi na mababalik nung relationship yung hindi, kapag naghiwalay kasi kayo, hindi na may babalik yung dati. There is Oo. magkakaroon again ng May ilangan awkwardness na. or tension. Oo. Lalo na kapag hindi kayo, lalo na kapag galing kayo sa hindi magandang paghihiwalayan. Ayun. Ako naman, for me is, it depends din sa naganap na breakup niyo. Kasi ako, so far, yung last ex ko is parang, we are not totally friends right now. Like, parang mutual friends. Mutual friends na parang, I mean, yeah, we're friends, pero hindi na kami tulad before na close. Although, hindi ko naman siya naging kaibigan muna. I mean, hindi ko siya naging friends bago maging kami. Like, parang after breakup and after 3 years. 3 years na kasi kaming hiwalay. Parang, ayun, parang doon kami ulit nagkaroon ng chance na maging magkaibigan. Na parang, wala naman kaming ilangan to each other. Siguro nagkakaroon lang ng ilangan pag kasama yung bago niya or kasama ko yung someone ko. Charis, wala ko nun. May statement to galing kay Vice. Hindi na siya nagiging kaibigan kasi kung
kung matatawag mong kaibigan yung ex mo, matatakbuhan mo ba siya kapag may problema ka? Yun yung parang dating. Kasi 'di ba, ang kaibigan, anytime pwede nating takbuhan, lalo na kung may problema tayo. In ex ba, kung sasabihin mong magkaibigan ka ng ex mo, matatakbuhan mo ba siya kapag may problema ka? Di ba hindi? Hindi ko alam. Pero meron naman na iba na ex pa rin nila yung takbuhan nila. Dahil nagkaroon sila ng chance maging friends ulit. Ako, inaamin ko sometimes, parang pag wala talaga akong makausap or mapuntahan, aminado naman ako na parang nag-chat ako sa ex ko. Pero hindi na ngayon, before yun. And may ex din naman ako na parang ako pa rin yung tinatakbuhan niya. And if free ako, parang, ayun, dinadamayan ko siya. Basta walang walang bago yung ex ko, okay lang. Tanga na akong tanga, pero, ayun, pinagsamahan din naman. So, ayun. Let's go to the next question. Ano ang mas masakit? Ang mang-iwan o maiwan? Ano yung insights mo dito, BGA? Depende sa situation. Kasi, although masakit yung maiwan, hindi mo rin malalaman na may possibility din kasi na masakit din pala yun sa nag-iwan. Kasi di mo malalaman yung ano yung reason. It always depends kung ano yung reason ba't may nang iwan or ba't iniwan. Totoo naman. Hindi mo masasabi na hindi ka agad makaka-conclude na masakit siya kasi iniwan siya. Kasi malay mo kaya siya iniwan kasi may mas mabigat na rason na masakit para sa nang-iwan. Alam mo yung kahit masakit na siya pero kailangan mong gawin para sa ikakabuti ng iniwan. Oo. Totoo na. It always depends. Ako, for me, same. Pero Kasi nga 'di ba? parang, Kasi nga 'di ba may kasabihan, there is always parang side of the story, another side of the story, ganun. oo. For me naman Hindi is pwede. parang, sige, go. Sige, go. Ikaw na. For me naman is both masakit. Kasi, like, parang hindi natin, parang naiiwan o nangiiwan tayo ng hindi natin alam yung point of view ng partner natin. And, hindi natin alam kung ano yung dahilan, kung ba't tayo naiwan. And kung tayo naman yung mangiiwan is alam naman natin na parang malalim yung dahilan and parang no choice or need natin iwan sila kasi for example na lang sa mga teleserye, di ba? Like mag-partner kayo, then parang yung isa is need mang-iwan dahil parang may opportunity siya sa ibang bansa and parang hindi niya sinabi sa partner niya yung about doon. Kaya all the time, yung partner niya is parang iba yung iniisip. Like, iniisip niya na may iba siya, kaya siya iniwan and parang may bago or may third party, ganon. Or hindi niya alam talaga yung pinaka-reason kaya nag-overthink siya kung ano talaga yung reason.
Kaya for me, kung mangiiwan ka man, or kung may iiwan man tayo, is parang pakinggan muna natin yung both sides ng isa't isa, ng both parties. Para para walang, para hindi siya mas masakit. Para malesen yung sakit, ganun. Kasi hindi naman pwede na mag-judge tayo agad. Oh, Hindi, true. hindi kasi natin alam yung buong kwento. Hindi pwede na one-sided ka lang. Hmm. Correct. Dapat you have to know each side of the story. Kasi Oo. when you know both sides, dun ka na makaka-conclude ng conclusion na okay. Doon na parang magkakaroon ng clarity kung sino ba kung tama ba itong ginawa niya, hindi. Dapat ko ba siyang i-judge o hindi. Ganun. Oo. Totoo naman. So, next question is, ito na lang. Ganito na lang yung question. Para may insight si DJA. So, DJA, sa observation mo sa mga broken mong kaibigan, anong ginagawa nila para makamove on? Ganon. Wala, di ko alam. Hindi kasi ako wala ako sa journey nila ng pumove on. When they need kausap, andun ako. Pero other than that, wala akong alam. Andun lang ako sa time na need nila ng kausap. After nun, wala. Out of the picture na ako. Like, sa mga minamaybig nila, wala ka bang like, parang feel mo yun yung ginagawa nila para makamove on? Well, wala. Kasi mostly lang minamaybig nila. Daily, parang usual habit na nila. Like, pupunta ng coffee, like, pupunta ng dagat, mag-outing with friends, families, ganun. Kasi it's usual na sa kanila yun. Kaya di ko masasabi kung yun ba yung way nila or ano ba. Kasi hindi sila nag-story ng out of their hobby or out of their routine, ganun. Okay, gets. Ako naman is, ginagawa ko para makamove on is parang sa first 2 weeks ng breakup, is parang nakamukmok lang ako niyan. Para iyak. Pero, pag parang makaka-recover ka na, ayun, nag-hiking ako, nagtatambay sa dagat, go out, hang out with friends, nag-iinuman, and ayun, parang ginagawa ko yung mga pwedeng paglibangan para naman hindi ko siya maisip, ganun. Next is, ano ba yan? Kung makakausap mo ngayon yung ex mo, anong sasabihin mo? So for DJA, paano ko ba i-question ko sa'yo? Sige. Imaginein mo na lang, imaginein mo na lang nagka-ex ka. Ay, puta, to situation? Ano sasabihin? Ay, hindi, wala. Palitan mo yan. Ikaw sumagot yan. So ako na lang sasagot. So, kung makakausap ko ngayon yung ex ko, yung sasabihin ko is thank you. Oo, thank you. Thank you so much sa pain, sa lesson, sa mga reminders, at sa mga realization na pina-realize mo sa akin.
na na hindi ko pala kailangan maging maging dito, na maging hanggang dito lang. Parang ganun. Like, anong tawag dito? Like, may mas di-deserve pa palang tao ko. So, thank you dahil pinamukha mo sa akin na na hindi ikaw yung tamang tao para sa akin. Oh, wow. Oo, ganun yun. Ala, labak ko! So, di ba wala siya, guys? Naiwan na ako mag-isa. Ano kaya yun? Naiwan ng namabaitan ito. Ano sasabi ko dito? My gosh. So, ayun lang naman yung masasabi ko sa ex. And dumako tayo sa mga green flag questions natin. So, para sa iyo, Papi A, ano ba yung green flag para sa iyo? Ano ba? Hindi ko alam. Okay na ako sa bare minimum eh. Sarap. Aray mo, ha? Ano ba? Like, ano ba? Like, yung hindi mo siya inuobliga na mag-update or umiwas sa mga ano niya. Pero, siya na mismo yung iiwas sa mga bagay na, for example, kinasiselos mo, ganun. Like, lalo na kapag may mga taong lumalapit sa'yo na pwedeng magdulot ng ikakaselos kahit hindi mo siya sadya, yung wala ka nang ginagawa, pero kasi 'di ba may mga tao na kapag lumapit sila sa mga nagugustuhan natin, yung iba kapag may gusto sila dun sa gusto natin, syempre 'di ba mararamdaman mo na Oo. parang target lock nito yung ano ko, parang ganun, 'di ba? Yung ganun, yung siya yung hindi mo siya inuobliga na hindi mo sinasabi na iwasan mo yung tao na yun, pero siya na yung magkukusa. Correct. Tapos, ano pa ba? Ako kasi sa mga update na yun kasi hindi ako fan ng, alam mo yung parang kada oras lang magtatay ako, makakain ako. Ayoko ng ganun. Okay. hindi ako pala update na tao. Okay. We, may in-updatean ka nga eh. Like, kung makikita mo lang, kung makakausap mo lang yung mga naging ko, sabihin na natin sa RPW. Like, hindi talaga ako pala update. I-chat kita whenever I want. Ganun akong klaseng tao. Kahit maabot tayo ng 1 linggo nang walang pag-uusap, kahit walang 1 linggo na yun na walang uusap, basta tayo pa rin. Ganun. Kaya
Kaya hindi nag-flag sa akin yung, yung hindi mo siya inuobliga. Pero yung parang malaman mo lang na okay siya. Yung parang, ano lang. Basta, hindi. Kasi hindi naman ako ganun. Parang pangit naman ko, di ba? Ano lang siguro. Yun, siya na yung mismo yung umiiwas. Ganun. Saka, green flag sa akin, yung ina-assure ako kahit hindi naman kailangan. Yung parang may, ano ba tawag din? Assurance. Yun. Assurance. Hindi, may another term yun eh. Yung Consistency. hindi. May tawag din yung, ano ba tawag dito? Nasa dulo ng dila ko. Yung love language. Hindi siya Words of affirmation. yun. Yung hindi mo siya inaobliga, pero siya na yung nagpupusa. Green flag sa akin yun. Kung wala kang sinasabi, or wala ka tinuturo sa kanya, pero siya na mismo yung nag-initiate. Okay. So, ayun. Sabi ni Kevin Sylvania Pagara. So, good evening, Kevin. Daan ka lang po. So, ako naman, DJA. For me naman, green flag sa akin, yun na din, yung may assurance and consistency. Words of affirmation, or parang lahat ng love language nasa kanya na. Yung physical touch, ano ba yung mga lang, act of service, words of affirmation, quality time, ano ba yung isa? Basta ayun, yung 5 love language nasa kanya. And nag-update siya kahit nag-update siya with pictures kahit hindi ko sinasabihan, or parang green flag ko din yung may emotional intelligence na lalaki. Kasi mostly ngayon sa mga nakilala ko so far, ang pangit ng emotional intelligence nila. Like, hindi sila makaintindi agad na yung feeling na hindi ka okay, tapos bibiruin ko pa nila, parang ganun. Buti na lang yung katok ko now is grabe yung emotional intelligence niya. Yung simpleng, yung feeling na, yung dot lang sa dulo ako kasi pag nag-chat ako, hindi ako mahilig mag-dot sa dulo. Like yung tuldok, yung period. Except na lang kung nagtatampo ako or nagagalit. Parang observation na din niya sa mga chats ko. Or kung paano ko mag-type. Pag ma-observe niya na parang may dot yung message ko sa dulo, parang sinasabi niya na, are you mad? Are you upset? Parang gano'n. Parang iniintindi niya ako gano'n. Ayun, sabi ni Kevin Sylvania is, ayun, hindi siya ma-flash. Ayun. DJA pabasa. Green flag ba lahat? Nasa akin na yan. Ha? Nasa akin yan eh. Ay, ha. Sana all nasa iyo na lahat, Kevin. Kakatag ka lang ni Max ng yung nasa iyo ng lahat by Daniel Padilla. Ayun, sabi ni Kevin, green flag pala yung colorblind. Colorblind kasi ako. DJA, yung mic mo parang alien. Bakit? Like yung parang, yung alam mo yung tunog ng mga alien sa movie, parang ganun. Like,
Ay, wow. Ayun. So, tumako tayo sa next question natin. Asan na yun? So, ano ang simple gesture na naa-appreciate mo, DJA? Ano ba? Hindi ko alam. Di ko pa, di ko pa kamas kasi. Hindi. May mga Oh, friends ka hindi naman na matatakot. Okay na yung mic mo. Yung mic mo kasi kanina. Wala ka bang simple gesture ng friends mo, ng family mo na na-appreciate mo, Bernard? Um, ano? Physical touch. Charot. Huy, favorite talaga eh. Hindi. Kasi alam mo ba, senior high pa lang to ha. Hindi, ang ano sa akin kasi, aside doon, kung paano nila ako tratuhin, like, ingat na ingat sila sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit. Sana all. Like, hindi ako yung bunso sa klase namin. Pero yung mga kaibigan ko, hindi lahat, pero yung iba, plato nila parang ako yung bata sa amin, ganun. Yung tipong, eto, story time muna para malaman mo. May one time na naginuman kami doon sa bahay ng classmate namin ng senior high. Tapos yung friend kong isa, which is classmate din namin, jowa noon. Alam mo ba, nag-insist pa yung friend kong babae na ihatid ako sa bahay namin. Tapos yung nag-drive, yung classmate namin na nag-birthday. Ay, wow. Oh, like ganun sila ka sa akin. Like ganun sila ka ano ba tawag dito? Ganun sila mag-alaga, ganun. Okay. Kasi Ako na. Ay, sige, go. alam mo ba kaya ako din nasabi ng physical touch? Bakit? Kasi kapag dumadaan sila, like gentle sila sa akin. like kagari, nakaharang ako sa daanan. Di ba siyempre, kapag mga lalaki, na mga classmate, di ba mga ano bang tawag, mga balasubas, mga ganun, yung parang, Oo. yung kasi na, tabi, parang ganun, yung parang walang pakialam po, asan, excuse, tapos, kung hindi sila magsasalita, kakawak sila sa bewang ko, ipapagilid nila na mahiya, ano. Sana all. Like, di ba, hindi mo alam kung, teka, lalaki po ako, but sa that time, may pahawak ko sa bewang. Okay. Ako naman is ay, tapos na ba? Sorry. Oo, tapos na. Ako naman is yung simple gesture na na-appreciate ko is, tulad ng sinabi ni Kevin, kapag tinatanong ka kung okay ka lang ba. Oo. Tapos, pag sasabihin mong okay lang, tapos sasabihin agad nila na, parang hindi naman. Tapos sasabihin mo na, nagtanong ka pa, alam mo naman palang hindi. And,
yun, isa yon. Second is, yung ano, yung parang alam nila yung meaning or yung reason or kung ba or yung meaning kung bakit ka nananahimik. Like, nasabihin nila na ano na, wag niyo munang galawin yan kasi hindi pa yan kumakain, gutom yan, or may pinagdadaanan. Parang gano'n. Yun yung na-appreciate ko. Pangatlo is yung ano, pag naglalakad sa kalsada, like yung tinatabi ka nila dito, tinatabi ka nila sa gilid, tapos sila yung nasa parang nasa kabilang side mo na parang parang anong tawag dito? Yung roadside rule, highway rule ba yun? Parang sila yung nasa left side mo or right. Yung para make sure lang na hindi ka mabangga kasi tanga ka. Charis. Parang yun, oo. And of course, last is yung mga handwritten letters. Oo. Yung mga handwritten letters is na-receive ko siya sa mga kids and sa ministry namin. Kasi sa ministry namin is may Sunday school kami or parang kids time, kids ministry. Like, and the end of the ministry is parang gagawa sila ng letter for the teacher through writing. Then, ang cute lang ng mga message nila. And, and sabi naman ni Lala Isel is, kapag binuksan ako ng door, ako na, ganyan din. Then, pagkakain kayo sa labas na sila pa yung parang aalalayan ka makaupo. Ka pilay, Charis. Then, pagpapasok sa mall na ikaw yung pinapauna nila and pagsasakay ng elevator or escalator na ikaw yung pinapauna nila. Yun lang naman. Ay, sidewalk rules ba yun? Oo, basta yun na yun. Okay, next question is ano nga ba? Wait lang, kasi next question is ano ang quality na hinahanap mo sa partner mo? O Papi A, bilang wala ka pang experience, ano bang hinahanap mo or parang gusto mong quality para sa future partner mo? Ano ba? And before that, batiin mo muna to. Good evening din. Ay, sana all. Good evening, Ayun, good evening din. Ano ba dapat sabihin? Ayun, good evening, Lala Isa. Go. Sagutin mo na. Ay nga, Pogi. Ano? Pogi agad. Number yung sinistangan nun. And, ano ba? Qualities? Ano naman ako sali sa kahit ano. Basta hindi lang mag-cheat. Yun ang parang number sa akin. Hindi mag-cheat. Kaya kung may bisyo, huwag lang yung illegal na bisyo, no? Kailangan ko may bisyo, mag-inasinom ka dyan. Basta sa akin, huwag ka lang magloloko. Tapos, Oo. like, hindi din ako naghahanap ng tao na pala update. Kasi hindi rin ako pala update eh. Diba? Basta faithful. Tapos honest supporter. Tapos gusto ko
partner na kapag, alam mo yung, kapag may hindi kayo pagkakaintindihan, ang partner na pinapemukas. Oo. Di ba kasi may mga mag-partners na nag-away kayo ngayon. Hindi nila nire-resolve today. Kinabukasan, tao sa sunod na bukas pa. Gusto ko yung kayo tayo nag-away, kayo natin naayusin. Tapos, pareho tayo magpapakumbaba. Wala, hindi dapat, yung dapat, kung mataas ako, mataas ka rin. Dapat pareho tayo bababa. Para madali natin, para madali namin ma-solve yung issues o yung problema. Tapos, ano pa ba? Like, for you, walang naiisip ko. Or di ko lang ma-recall ko na yung mga good qualities na gusto ko. Okay. Ayun, sabi ni Kevin sa way niya, basta good quality, okay na yan. Kala ko good item, charot. Hindi, yung ano kasi, yung gusto ni Kevin is yung quality ni ate. So yun, good evening po sa'yo. Celebrate. Ayaw mag-flash sa screen ng comment mo. Ayun, shout out sa'yo and good evening. So, for me naman is, yung hinahanap kong quality sa partner ko is God-fearing. Pinakauna yan. And, okay lang sa akin kahit hindi sila tulad ko na born again. Basta, priority nila si God. Second is, gusto ko, okay lang kahit list ako sa priorities nila. Basta, yung pinakaunang priorities niya is pag-serve kay God and family niya. Of course, yung honest, yung faithful, yung hindi ko naman masasabi na hindi sinungaling, pero parang hindi naman maiwasan. Parang ganun. Ano pa ba? Parang yun lang naman. Basta pinakauna talaga is God-fearing. At ayun nga, yung hindi nananakit ng partner, like physical abuse, yung hindi nag-physical abuse. Yun yung akin. Wala akong pake kung pangit ka. Basta God-fearing ka. Basta priority mo si God. Okay lang kahit list ako sa priorities mo. Basta yung pinakaunang priority mo is God. Yung second is family mo. O kahit yung pangatlo is ako. Yun lang. And of course, siguro yung mas matangkad na din sa akin kasi 5'5". Then yung mga nagkakagusto sa akin is parang 5'3" lang, 5'2" yung height. Like, parang ganun. Basta yung matangkad sa akin, like mga 5'8" na height. Okay na yun. Katulad niya. So, next question is sarap. Ayun. Hello. Wait lang, nadoble po siya. Nadoble siya sa isang banner. Wait, edit ko lang, guys. And save. Ayun na nga. For you, DJA, ano ang pinakamagandang foundation ng relation? Relation yan. Sorry sa typo. Trust. Dapat palagi kayo may trust. And loyalty,
Faith. Dapat hindi mawawala yung faith. For me, yun. Yung tatlo. Ako for Ay, me hindi. is ano. Tsaka ano? Okay. Tsaka, ano ba? Loyalty, faith, trust, tsaka honesty. Yung apat pala. For me naman is ano, yung pinakamahalagang foundation ng relasyon is yung trust talaga at faith nyo sa isa't isa. Lalo na sa mga LDR. At proud ako sa mga LDR na talagang tumatagal and parang nasa-survive nila yung phase ng LDR. Dahil lang sa foundation ng relasyon nila is yung faith and trust. So, next question is, ano ang love language mo? Ano nga ba ang love language ng isang DJA? Physical touch. Physical touch, okay. Ako, parang lahat ng love language nabigay ko na. Yung physical touch, quality time, word of affirmation, act of service, gift giving. Parang nabigay ko na. Pero yung siguro pinaka-favorite is quality time. Oo. Dahil, syempre, busy na tayo. Dahil mga adults na tayo. Wala na tayong time for each other. Kaya, parang yun yung pinaka-one ko. Quality time. I don't care if hindi tayo mag-quality time sa fine dining restaurant or parang hindi mo ako mabibilan ng mga want bibigay sa akin. Okay lang kahit tusok-tusok lang sa gedle sa merkado. Yung fishball, okay na sa akin yan basta kasama kita. Saka hindi naman ako materialistic na tao. Parang partner ko lang and yung kaya lang niya ibigay is okay na. So ayun, sabi ni Tatiana Mori is, for me, pinakamagandang foundation ng isang relasyon ay yung they both know how to handle the situation. Totoo naman. True. And sabi niya ulit is, yung love language niya is physical time, physical touch, quality time, words of affirmation, and acts of service. Pinakyaw mo na, Charis. Ba't ganun? May naglalandian po sa comment section. So, dumako Sana, tayo diba? sa next question. Huwag ganun. Sana on. Oo. Dito naman tayo sa PPM mga na yan. questions. Dahil tapos na tayo sa mga questions about green flags. So, ano pa nga bang susunod? Kung may green flag, may red flag. And, wag na tayo sa tanong na anong red flag para sa'yo kasi alam naman natin yung mga sagot natin. And, dito na lang tayo dumiretso. Sa katagang once a cheater, always a cheater. Naniniwala ka ba? Naniniwala ba kayo? Ikaw, DJA, naniniwala ka ba? Oo. Was a cheater, always a cheater. Kung nagawa ka niya ng ipagpalit, makakaya niya rin palitan yung ipinalit niya sa'yo. True. Ito tatandaan mo. Ang isang cheater, hindi lang isa ang reserva niyan. There could be 2, 3, 4, or kahit ilang reserve pa yan. Oo, true. Totoo naman. And for me naman is yes. Yes, naniniwala ako kasi pero may mga ex din naman na nagbago na.
ewan, or parang ano lang, pakitang tao, ganun. Pero for me is naniniwala ako kasi nagawa nga niya sa'yo. Magagawa niya din yun sa iba tulad ng sinabi ni Papi A. Tsaka ano na yun, parang environment na din nila yan. Environment? Parang nakasanayan na nila yan. Kaya madali na lang para sa kanila gawin ulit yun. So, Nature na nila yan. Oo, nature. Environment. Hindi. Pwede naman environment tas nature. Yun, sabi ni Tati is, yes, kasi once nagawa niya na yun sa'yo, there's a possibility na magagawa pa din niya yun ulit. Diba? Correct. So, next question is yes, with Z. The next, asan na yun? Next question is, deal breaker ba ang pagsisinungaling? Para sa inyo guys, deal breaker ba yan? Ikaw, DJ A. Kasi para sa akin, oo. Kasi syempre, nag-build ka ng 100% trust sa taong yun. Then, parang, one day, isang araw, charis, parang isang araw, bigla siyang nagsinungaling sa'yo. Tapos, yung pagsisinungaling na, alam mo na, pero harap-harapan siyang nagsisinungaling sa'yo. Parang, na-break, parang nasira yung 100% trust mo. Ikaw ba, DJ A? I love the energy. So, yes. Kasi nga, di ba, ang foundation is, sinabi ko na kanina na isa sa mga foundation para sa akin is honesty. Kasi kung hindi ka naging honest, wala. Masisira talaga yung foundation. The moment na nagsinungaling ka, sinira mo na yung ano ba tawag dito? Yung halige, o sinira mo na rin yung trust, ganun. Okay. Ayun, sabi ni Kevin is, na-speechless ako sa tanungan. Bakit, Kevin? Nagsinungaling ka na ba kay Tati? Charot. Okay, next question is, matatapos na, charot. Kapag wala bang effort, aalis ka? DJ A. Anong klaseng effort ba? Like wala siyang effort sa relasyon niyo. Like wala siyang ginagawa para ma-build ng maayos yung relasyon niyo ng mas strong or mas matatag. Depende kasi nga 'di ba? Sabi ko naman hindi okay lang sa akin kahit wala kang update din. Walang update. Okay lang sa akin. Basta may effort ka na ayusin kung ano yung problema. May effort ka na magpakumbaba. Pero kung wala lahat, yung parang for the sake, yung parang nagiging for the sake lang na na parang ano tawag dito? Na parang nasa relasyon ka lang. Yun. Ako naman, for me is hindi. For me naman is hindi ako aalis. Kasi syempre tao lang din naman tayo nagkakamali, napapagod. Malay mo yung partner mo, like super drain na siya, pagod na siya, kaya hindi siya makagawa ng effort para sa relasyon nyo. Syempre dapat intindihin natin. Kasi
hindi porket partner na natin sila. May mga battles pa din naman sila na na parang sinasarili nila or sila lang yung may alam. Kasi parang feel nila kasi minsan is pag i-share mo sa kanila yung battle na yon na sobrang bigat is parang madadamay ka or parang mas bibigat din sa pakiramdam mo na ganun. Pero okay lang naman mag-share sa partner, guys. Kasi para na din, para alam na din natin or para makabisado natin yung isa't isa. And para alam natin yung whereabouts or yung thoughts ng isa't isa. Para alam natin kung paano sila i-handle. Parang ganon. Ayun, DJA, pabasa naman ng comment na ito. Hindi. Kasi hindi sa effort nasa sukat ang isang relasyon. Ayun. Totoo. Correct ka dyan, Kevin. Next question is, tapos na ba? Ay, hindi pa pala. So, ano ang toxic trait na hindi mo papayagan gawin sa'yo ulit? For me, is yung binabaliwala lang ako. Like, parang hindi ako iniintindi. Parang ganun, like, yung mag-open up ka sa kanila tapos sasabihin lang nila na, ang drama mo, tumahimik ka na, pumunta ka na lang sa kwarto mo, parang ganun. Parang toxic trait sa akin yun na parang hindi ko na ulit siya hayaan gawin sa akin kasi hindi naman nila alam yung totoong nararamdaman ko or yung totoong pinagdadaanan ko para sabihin nilang nagdradrama ako. Yun naman. Ikaw ba, DJA? Ano yung toxic trait na ayaw mong payagan gawin sa'yo ulit? Pues, di ko nga naranasan magagawa ulit. Tapos ulit yung gamit ng word ulit. Wala ka na yung jowa kaya hindi ko masasagot yan. Oh, siguro naman yung isa sa mga kaibigan mo is parang nagkaroon na ng toxic na parang pinaranas na sa'yo yung isang toxic trait. Parang ganun. Or pinaramdam na sa'yo. Parang ganun. Okay. Walang toxic sa mga kayo. Sinabi ko nga kanina, di ba na like maalaga sila sa akin. Like walang toxic. Kami ba? Hindi pa kami toxic sa'yo. Charot. Ang toxic nyo. Charot. Grabe to, oh. Charot nga lang eh. So, ayun na nga, guys. Tapos na tayo. Wala na tong commercial. Tuloy-tuloy na to. So, tapos na tayo sa question ng mga red flags. So, dumako naman tayo sa questions about relationships. Yun yung relationship questions. So, DJA pabasa. Kailangan ba same goals kayo ng partner mo? For you, Papi A, kailangan same ba? Hindi siya, para sa akin, hindi siya required na same goals kayo. Basta ang importante lang sa akin is may goal ka sa buhay. Hindi pwede na like nakastuck ka lang dito. Gusto ko kahit hindi tayo same ng goal sa buhay, basta tayong aangat. Parang ang na lang sa akin nun is parang kahit kung hindi man tayo same sa lahat kung hindi man tayo same ng goal sa lahat ng bagay, kahit isang goal man lang, magkasundo tayo. Like, hindi naman like isa, pero may iilan lang, kumbaga, like, pareho tayong aangat. Hindi pwede na, alam mo yung parang hindi pwede na stuck ka lang sa ibaba. Kung aangat ako, dapat aangat ka din. Gusto ko abutin mo yung araw, ganun. Oo, true. Totoo. Tapos, pangalawa na like same goal is
kung ano naman, kung aabot sa point na makikita mo, ano, like, mag-aasawa, ganun. Magiging mag-asawa kayo, ganun. Yun yung parang, yun yung parang ano ba tawag ito? Non-negotiable na goal. Pero other goals, kahit hindi tayo same ng goal, okay lang. Basta etong, ano na to, may mga goal tayo na napapag, yung parang same page kayo. Ganun. Oo. Hindi lahat ng goal, ano, like, pareho kayo. Basta may mga iilan lang. Kasi hindi naman pwede na parang magkaiba talaga kayo ng ano eh. Kasi what if, ano, ikaw gusto mo nang mag-settle down, tapos siya pala ayaw niya. Diba? Tapos, tapos, another scenario like, nagsama na kayo, nag-settle down na kayong dalawa. Tapos ikaw gusto mo na ng anak, tapos siya ayaw niya, or vice versa. 'Di ba? Sa ibang goals, okay lang na hindi kayo magkasundo. Ay hindi kayo same ng goals. Basta sa ano na to, like sa part ng goal, sa ibang goal, dapat same page kayo. Kasi kung hindi kayo same ng ano, like ba't pa kayo nag-ano, 'di ba? Ba't nyo pa tinutuloy tong relationship na to kung ayaw niyo na pala? Like kung hindi kayo same page. Yun lang. Ayun. For me naman is no din. Kasi syempre, bago maging kami ng partner ko is, may mga goals kami individually. May mga goals kami sa mga sarili namin na gustong matupad, especially makapagtapos, makuha yung degree na gusto natin, magkaroon ng stable work or something. Siguro, may instances, tama ba yung term? Siguro may some parts ng goals na same kayo, especially pag-usapang settle down na. Or pag-usapang, like, parang napag-usapan nyo magpakasal or bumukod na, parang yun doon na part na yun is parang same goals kayo. Pero before kayo tumungo dyan is parang hindi kayo same goals. So okay lang kahit hindi kayo same goals ng partner mo kasi may mga pangarap hindi naman kayo same ng pangarap ng partner mo na gustong matupad bago maging kayo, 'di ba? So ayun, sabi ni Tati here is, eto yung siguro yung toxic trait to. So, sabi niya here is, yung mumurahin daw siya at hindi pinapakinggan yung side niya. Hindi ako ulit papayag na gawin ulit yun sa akin. So, DJ A, pabasa ng next here. Hindi naman need na same goal kayo. Ang important, same kayong may goals sa buhay na mag-improve sa bawat isa. True. Yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi sa lahat ng bagay dapat same kayo ng goals. Kasi bago pa man, gusto ko marating mo yung goals na sinet mo. Gusto ko ma-reach yung goals na sinet ko. Basta may mga bagay lang na dapat magkakasundo tayo sa goals. Like yung sabi ko, like doon sa sinabi mo kanina na like sa settle down, parang non-negotiable na yun. Oo. Ayun, sabi naman ni Tati Mori Tatiana. Sorry, nasanay ako sa Tati. Sabi naman ni Tatiana Mori is, I think no, since lahat naman tayo may kanya-kanyang goals and hindi naman lahat na magka-align palagi yung goals nyo. Ang mahalaga, you both will achieve that goals. True, di ba?
Kasi tulad ng sinabi ko kanina, bago maging kayo, may mga goals kayo individual na gustong maabot or gustong ma-achieve. So, ayun, hindi. So, ayun. Tapos na tayo sa mga questions about red flag. Kaya dumako naman tayo sa questions about... Ay, relationship question na pala tayo. Sorry. Sabog. Next question is, importante pa ang approval ng pamilya? For me is a yes. Dahil, syempre kailangan natin ng blessings nila para sure na, hindi ko masabi. Para sure na ano tawag dito? Para sure na parang So ano, kaya pa ba, Max? O, diba natahimik na si Max? Max, hindi ka pa ba? Habang wala si Max, ano gagawin ko dito? Shoot na. Hello. Hello. Ako yung nawala. I'm so sorry. Nawawala yung wifi. Hello, DJ A? Am I dinig? Oh, Ben, dinig ka. Press 1, 2, 3, 4. Charis. Ayun, sabi ni Kevin. Hindi, sabi ko, pabasa ng comment. Ay, di dinig yun. Okay, you can read the comment. Ano naman, para may bas-bas kayo, saka komportable kayo na walang tinatago. Oo, yan yung minimin ko kanina. Hindi ko masabi. Ayun, sabi naman ni Tati, it's a big yes. True. Totoo naman. Papi, bumabalik ulit yung yung boses mo kanina na parang alien. Ay, be, sa'yo yun. Hindi. Anong hindi? Ikaw ngayon nawawala, tapos isisisin ka na nag-robot yung boses ko. Hindi ko alam, pero yung boses mo dito sa akin is parang alien. Akin lang ba? O baka sa akin lang talaga? Wala namang sinasabi yung nanonood. So, next question is, dapat bang mag-share ng password sa lahat ng social media accounts? Hindi. Red flag sa akin to. Ay, Charis. Nagmukha kasing walang trust. Nagmukha walang trust. Ako, hindi din. Parang feel ko red flag siya. Siguro ipapahiram ko yung phone sa kanya. And bahala siya mangulikot dyan about sa messages ko or about sa gusto niyang tingnan. Basta parang hindi ko ibibigay yung password ko. Parang it's a privacy. Ay, hindi po kami nag-aaway, Kevin. Normal tone lang namin yan ni Papi A. Normal na sa amin. Ayun, DJ A pabasa. Hindi, kasi may privacy dapat kasi sa isa. So kami trust na din sa partner mo. Diba? True.
True naman. Oh, next question agad. Asan na yun? Paubos na ba? Ay, kaya pala hindi ko makita. Wait lang. Baba ka muna. Asan na you? Ayun. For you, ano kaya ang tinatago? Ay, for you, DJ, ano kaya ang sekreto ng mga nasa long-term at healthy relationship? Ano ba? Siguro yung sinabi kong foundation. Kung malakas yung foundation nyo, matibay yung relasyon nyo. Hmm. Oo, correct. For me din, it's a It's- yes. It's always it's always the foundation talaga. Oo, yung foundation ng trust at faith or kung ano pa yung mga foundation nila. So, dahil nasagot na natin yan, tumungo tayo sa next question. Ay, tapos na tayo sa relationship questions. Kaya tumungo naman tayo sa deep, deep question. So, our first question sa deep question is, hindi yan. Is, pwede bang right person in the wrong time? Sa tingin mo, DJA, pwede ba yun? Oo. May mga pagkakataon na na na-meet mo na yung right person pero hindi in a long time. Hindi nyo ganun. Oo, true. Kasi parang may nakikilala tayong tao na tamang tao para sa atin pero hindi tugma yung oras or panahon. Kaya naghihiwalay pa rin. Kaya yung iba is parang yung right person in the wrong time nila is yun yung yun yung nagiging greatest love nila. Ayun, sabi ni Kevin is pwedeng pwede. Diba? Kaya ikaw, ay sus, wala ka pa. Ano ba? Wala ka palang experience. Ako for me, right person yung ex ko. Pero, maling oras at panahon lang. Parang ganun. So, next question is... Ayun. Naniniwala ka bang may dawan? Ako, yes. Kasi may mga taong linaan si Lord, si God para sa atin. Talagang yung iba is hindi lang makapaghintay kaya nagpe-fade sila always sa mga relationship or mga sa past relationship nila. Parang ganon. Ikaw, DJA, naniniwala ka bang may the one for you? Oo. Pero, parang lahat naman may What if yung the one mo is babae? paano mo nasabi? Malay mo, parang parang malay natin, 'di ba? Hindi natin alam. Yun pala yung the one ko is babae din. Parang ganun. Hindi natin alam yung panahon. Marami nang naging straight. What if nga? Tatanggapin mo ba? AEE? AEE? Walang oo, AEE lang.
So, ayun. Tapos na tayo sa deep questions, papi. Kaya tumungo na tayo sa sa closing questions finally. Tama nga yung sabi ni, Lala Isela, abot ng 2 hours. Aabot mahigit 2 hours yung live natin. And time check is 11:10 p.m. in the evening. Mag-11:11 na, guys. So, first question ng closing questions natin Lobat na ako. is, ano ang advice mo sa younger self mo about sa love? Ikaw, DJ A. Magjowa ka na para hindi ka kulelat. Ganun talaga eh. Ako naman is yung parang advice ko sa ano ba yan? Ang typo ko talaga. Younger yan ah. Yung ma-advise ko sa younger self ko about sa love is huwag ka magmadali magjowa. Normal lang yan na jowang-jowa ka sa... Yung normal lang yan na self-love ka sa umaga tapos jowang-jowa ka sa gabi. Okay lang yan, naiintindihan kita. Basta huwag ka magmadali, hintayin mo yung right person na nilaan sa'yo si Lord para hindi ka mag-failed ng mga relationship at hindi mo maramdaman yung naramdaman kong sakit habang nag-move on, Charis. So yun, next question is... Eto, DJ A, pabasa. Kung may isang bagay ka gustong sabihin sa future partner mo, ano iyon? Oh, DJ A, ikaw muna sumagot. Future partner mo. Ba't ang tagal mo? Ay, ganun. Oo nga pala. Tagal mo. Nagdadagdag nga pala tayo ng edad. Ayun, pabasa naman ang sabi ni Tati, DJ A. Ba't ako? May advice sa younger self ko about sa love is huwag ka mag-rush since hindi naman dapat minabadali ang lahat. Correct. Halaban na check. Ay, yun? Waray. It means mahabang check. So, ako naman, yung masasabi ko sa future partner ko is, take your time. Kasi alam kong hinuhubog ka pa ni God para maging perfect partner for me. Pero, ba't ang tagal mo din? Ba't kasi ang tagal nila? Pero okay lang kahit matagal basta maging perfect partner ka for me. Go. Para right person, wala nang heartbreak. Well, hindi naman yan maiwasan. So, probably the last question, DJ A, kung bibigyan ka ng title ng magiging love story mo, ano yun? Oh, DJ ay Tati and Kevin. Kung bibigyan yung love story nyo ng title, ano yun? DJ A, pasagot. The waiting game. Ay, hintayan. Oo. Ayun, sabi ni Kevin here is, sa future partner ko, huwag ka magmadali. Chase your dreams po. So, support lang kita palagi. Ikalma mo. Oh, ba't feeling ko para kay Tati to? Charis. Ako naman is ano bang title? Right person. Charis. Wala akong maisip na title. He's into her. Yun na lang. Favorite book ko din yun eh. He's into her. Like, he's into me. Parang ganon. Wala akong maisip eh. Parang naman. Favorite ko kasi yung yung book ni Maxine Gigi na He's into her. Hindi naman halata sa DJ name ko. Diba? Ayun guys, ayun. Tapos na yung mga tanungan natin na nakakaloka. Lalo na pag yung kasama mo walang experience. Charis. Kasalanan mo yan, sabi sa'yo. Ano yung ibig natin, sabi, di ka nakikinig. Ayun, sabi ni Kevin, Against the Wind, yung title ng love story nila ni Tati.
Ay, wow. Again daw yun. Ang Ang kalinghaga ng ganda. title. Be, i-PM nyo na yan. Patapos na tayo. Sana all may nagsosupport. Dito pa talaga kayo naglandian. Sa harap naming walang jowa. Sa harap pa talaga namin na mga walang jowa. Charis. So, ayun guys. That's all for tonight. DJ A, may ipa-plug ka Oh. ba? May isa-shoutout ka ba? Shoutout Go. sa ko dyan, sa future dyan. Saan ka na? Asan ka na? Parang ganun. Plug mo yung mga future project ng MFM kung meron ka mang new segment. Abangan, baka abangan ng mga magaganap. And diretso outro na. Ay, dito na ito na. Muli, magandang gabi sa inyo lahat. This is your DJ. Ang lahat ng problema may solusyon. Kapag walang solusyon, huwag problemahin. And I thank you. Ayun, plug ko lang yung maximum memories. Hindi ko alam kung anong date siya officially mag-air, but I know mag-air na siya ASAP. Mag-air na siya soon. So, abangan nyo kung sino yung mga guest natin na mga former DJs ng MFM ang makakasama natin sa segment na iyan. And of course, Sekretong Liham, hosted by DJ Max Payne. Tumatanggap na po kami ng mga messages. You can submit the confessions or messages to MFM Entertainment sa ating Facebook fan page, and of course to Max Salvatir. Message nyo na lang si Max Salvatir or si DJ Max Payne, and isend nyo na din kung sino yung gusto nyong padala ng Liam, kasi kami na yung bahala mag-invite sa kanila sa live para marinig nila, dahil babasahin namin yan on live, diba? And again, this is your one and only DJ Max Payne, na nag-iwan ng isang kasabihan na Lord, kundi man siya ang para sa akin, please naman Lord, ipilit natin. Ayun guys, isang magandang good evening ulit, and thank you for listening. This is it. And ayun, time check, it's 11:17 p.m. And goodbye. See you on next live. Babush! Ay radyo na palaging nariyan. MFM Entertainment na MFM Entertainment na Kung ang hanap mo ay radyo, MFM Entertainment na. Mula Lunes hanggang Biyernes, Sabado at Linggo, MFM Entertainment ay makakasama ninyo. may kulitan, may tawanan, may iyakan, may chismisan, may takutan, may harutan. Song request ay pwede dyan. Kung ang hanap mo ay radyo na hindi ka iiwan, kung ang hanap mo ay radyo na palaging nariyan, MFM Entertainment na MFM Entertainment na Kung ang hanap mo ay radyo, MFM Entertainment na.
Kung ang hanap mo